Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1811. Ang nakapalibot na pader ng hangin ay marahas pa rin at hindi masisira. Kahit na nalipol na ang lahat ng mabagsik na hayop, nanatili pa rin itong selyado. Dahil sumanib na ito sa mahigpit na spell ng Great Sovereign Batian, hindi magiging madali para sa kanila na makaalis sa pagkakakulong na ito. Ito ang dahilan kung bakit tila nag-aalala pa rin si Feng Huazi at ang iba pa. Siyempre, hindi nila alam na ang epekto ng Eternal Immortal Wind sa mga Gale Beast ay katulad lang ng mabigat na bagyo, madali nitong masira ang hadlang ng bagyo. Dagdag pa, ang kombinasyon ng Great Soul Derivation Technique at Great Divination Art ay nagbigay daan kay Jiang Chen na madaling mahanap ang mga bahid ng mahigpit na spell. Tumayo roon si Jiang Chen at pinalaganap ang Great Soul Derivation Technique at Great Divination Art sa sukdulan. Ang mga alon na parang matalim na talam ay lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang hugis dragon na bagyo, at sumugod patungo sa isang direksyon. Honglong. Sa isang dagandong, isang bunganga ang ibinuko ni Jiang Chen sa orihinal na hindi mababasag na pader ng bagyo. Kahit na ang makapal na paghihigpit spell ay gumuho. Hindi basta-basta pinili ni Jiang Chen ang lugar. Ito ang mahinang bahagi ng paghihigpit na spell na natuklasan niya gamit ang Great Soul Derivation Technique at Great Divination Art. Bakit hindi kayo lumabas lahat? Ang bagyo at mahigpit na spell ay maibabalik sa sarili nitong. Hindi ka na makakalabas dito kung magtatagal ka pa. Sumigaw si Jiang Chen sa petrified lot, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa exit sa isang sinag ng liwanag. Nakabawi si Feng Huazi at ang iba pa mula sa kanilang pagkabigla. Bago sila makaramdam ng pananabik sa sitwasyon, lahat sila ay nagmadali patungo sa bagyo, sa pamamagitan ng pagbukas sa kanilang pinakamataas na bilis. Parang panaginip sa kanila. Wala na umanong pagkakataon na mabuhay at nawalan na sila ng pag-asa na mabuhay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naligtas sila sa huli. Ang pakiramdam na nararanasan nila ngayon ay lampas sa pangunawa ng karaniwang tao. Sa labas ng Hurricane Formation, ang tatlong cultivator ng Feng Luo Sect ay tumatakbo sa lupa, na tila labis na kinakabahan. Nang makita nila si Jiang Chen at ang iba pa na lumabas mula sa pader ng hangin, napuno ng galak ang kanilang mga mukha habang nagmamadali silang batiin sila. Ayos ka lang ba, Sect Master? Maluha-luhang tanong ng matanda. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang mga mata nang makita niyang buo si Feng Huazi. Ipinakita lamang nito kung gaano iginagalang at pinapahalagahan ng mga magsasaka ng Feng Luo Sect ang Feng Huazi. Ayos lang ako. Maswerte tayo kay Kuya Jiang, kung hindi, natatakot akong mamatay tayong lahat sa bagyo. Hindi maitago ni Feng Huazi ang kanyang emosyon. Lumakad siya patungo kay Jiang Chen, ang iba pang mga magsasaka sa kanyang takong. Brother Jiang, ang Feng Luo Sect ay may malaking utang na loob sa iyo, sabi ni Feng Huazi, at pagkatapos ay yumuko kay Jiang Chen. Sumunod naman ang iba. Natakot sila na si Jiang Chen lamang sa buong mundo ang maaaring yumukod sa master ng Feng Luo Sect. Sa normal na mga pangyayari, kahit na ang Sect Master ay handang yumuko sa isang tao, ang kanyang mga nasasakupan ay mag-aatubili. Pagkatapos ng lahat, kinakatawan nito ang mukha at dignidad ng Feng Luo Sect. Ngunit ngayon, lahat sila ay tila walang pag-aatubili. Hinding-hindi nila makakalimutan ang mga nangyari sa pagbuo ng bagyo sa buong buhay nila. Bilang karagdagan sa kanilang pasasalamat kay Jiang Chen, ang higit nilang naramdaman ay pagkabigla. Namangha sila na ang hadlang ng pagbuo ng bagyo, na lahat sa kanila ay naging walang magawa kahit na sila ay nagsanib puwersa, ay napakadaling nabasag ni Jiang Chen. Alam nilang iilan lang sa mundo ang may ganoong kakayahan. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay may isang pares ng mga mata na tumutusok. Sa kabila ng pagiging isang immortal emperor lamang ni Jiang Chen, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay lampas sa imahinasyon at sukat. Sa tahasang pagsasabi, ang kabataang ito na nakasuot ng puting damit ay talagang ang pinakamakalangit na henyo na nakilala nila. Walang sinuman sa mga kabataang henerasyon ng Feng Luo Sect na kasing talino ni Jiang Chen, dahil kahit ang kanilang numero unong henyo, si Shen Yaifei,
ay namatay ng malungkot sa mga kamay ni Jiang Chen. Hindi na kailangang maging sobrang magalang, Sect Master. Hindi ko itinuring kayong lahat bilang mga tagalabas. Nagmadali si Jiang Chen upang tulungan si Feng Huazi na tumayo. Ang pahayag ni Jiang Chen ay agad na nagpalakas ng kanyang relasyon sa Feng Luo sect. Dahil sa sinabi niya, hindi mapapantayan ang pakiramdam ng lahat sa paligid. Brother Jiang, kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, ang aming sekta ay hindi magdadalawang isip na tumulong. Tinatapik ni Feng Huazi ang kanyang dibdib nang magsalita siya. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, itinuring na nilang lahat si Jiang Chen bilang isa sa kanila at sila rin ang kanilang tagapagligtas. Sa lahat ng kabutihang taglay ng mundong ito, tanging ang kabaitan ng pagliligtas ng buhay o buhay ang hindi masusuklian. Isa lang ang kinalabasan ng buhay ng isang tao, mabuhay o mamatay. Sa mga cultivator ng Feng Luo sect, binigyan sila ni Jiang Chen ng pagkakataong mabuhay. Paano nila masusuklian ang gayong kabaitan? Ngayong wala ka na sa panganib, aalis na ako. Ang mga labi ng dakilang soberano ay puno ng panganib. Kailangan mong maging mas maingat sa lahat ng oras. Naikuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao kay Feng Huazi, at pagkatapos ay naglahong parang multo. Siya ngayon ay nakikipagkarera laban sa orasan. Dapat niyang mahanap ang pinakagitnang bahagi ng spatial zone sa pinakamabilis na panahon, para pigilan ang Nanbei Chao. Walang oras na makipag-ugnayan sa mga tao ng Feng Luo sect. Ang kanyang pangunahing prioridad ay si Nanbei Chao, na posibleng pinakamapanganib. Sect Master, utang na loob namin kay Kuya Jiang ang isa pang malaking kabaitan sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ng isang elder na magpuna, tinitingnan kung saan nawala si Jiang Chen. And kung may kailangan si Jiang Chen sa atin sa hinaharap, dapat nating gawin ang lahat para matulungan siya. Sige. Huwag kalimutan ang paalala ni Kuya Jiang. Maging mas maingat tayo saan man tayo magpunta, sabi ni Feng Huazi. Oo, Sect Master. Tumango naman ang iba sa kanila bilang pagsang-ayon. Ang malapit kamatayang karanasan ay natural na nagpahalaga sa kanila ng buhay. Tiyak na kailangan nilang maging maingat sa hinaharap. Sa sumunod na panahon, si Jiang Chen ay naglalakbay sa iba't ibang lugar sa spatial zone, pumatay ng maraming masasamang nilalang at papay. Ang condensation ng pagoda ay umunlad na sa ika-48 antas, ngunit ang cultivation base ni Jiang Chen ay nananatili pa rin sa tuktok ng Intermediate Immortal Emperor Realm. Isa pa, tila walang senyales ng paglusob. Hindi niya inisip ang bagay na ito dahil alam niyang hindi pa ito ang oras. Kapag oras na para umasenso, natural siyang umasenso. Susunod, ginamit ni Jiang Chen ang Great Divination Art upang hulaan ang mga bagay na mangyayari sa malapit na hinaharap, at nagsimulang makipagsapalaran sa pinakamalalim na layer ng spatial zone. Ang sikreto ni Great Sovereign Bat Ian, Empress Nainyin at ng Immortal Burying Coffin ay nanggugulo sa kanya. Ilang oras na ang nakalipas matapos mabuksan ang mga labi ng dakilang soberanong Bat Ian. Ang mga bagay ay nagsimulang mabuhay ng kaunti. Ang malalakas na alon ng labanan ay maaaring maramdaman paminsan-minsan. Bukod sa mga away ng mga tao, masasamang nilalang at mga puppet, may mga labanan ding sumiklab para lang agawin ang mga kayamanang gusto nila. Kailangang aminin ng isa na ang isang malaking bilang ng mga kayamanan ay talagang matatagpuan sa mga labi na iniwan ng dakilang soberanong Bat Ian. Ito ay tulad ng isang napakalaking vault ng kayamanan. Ang mga labi ay binubuo ng makapangyarihang venerable immortal weapons at maging ang sovereign grade immortal metal stones. Kahit na ito ay venerable grade o sovereign grade immortal meta stones, parehong may malaking atraksyon para sa hindi mabilang na mga eksperto. Sa iba pang mga bagay, ang sovereign grade immortal meta stones ay isang pangangailangan sa walang katulad na venerables. Kung wala ang suporta ng Sovereign Grade Immortal Meta Stones, hindi makakalusot ang isang tao sa kalahating hakbang na Sovereign Realm kahit na may kakayahan ang isang tao na umunlad. Sa makatuwid, maraming walang kapantay na venerables ang dumating sa mga labi para sa Sovereign Grade Immortal Meta Stones. Napakakaunti talaga ng mga items sa Sovereign Grade. Ang parehong napunta sa Immortal Meta Stones. Ngunit dahil ito ang mga labi na naiwan ng Great Sovereign Bat Ian, isang malaking bilang ng Immortal Meta Stones ang natural na matatagpuan dito.
Bilang karagdagan sa mga immortal na armas at ang nakakalat na sovereign-grade immortal metastones, mayroon ding napakaraming kaunting kayamanan tulad ng mga pambihirang halamang gamot, mga kaluluwa ng demonyo na may mataas na ranggo at mga bihirang libro. Ang mga bagay na naiwan ng isang dakilang soberano ay hindi kailanman magiging karaniwan. Ang kahalagahan ng mga kayamanan ay direktang nakaimpluwensya sa antas ng kompetisyon. Ang mga bagay na ito ay nagtataglay ng malaking atraksyon kahit para kay Jiang Chen. Hindi masyadong inintindi ni Jiang Chen ang mga immortal na armas at mga bihirang aklat na iyon dahil mayroon na siyang Ancestral Dragon Pagoda at Heavenly Saint Sword, maliban kung ito ang natal weapon ng Great Sovereign Batian. Ngunit, ang gayong sandata ay hindi madaling mahanap ng isang tao. Malamang na naiwan ito sa Nanbei Chao, na siyang pinakakinabahala ni Jiang Chen. Katulad nito, wala siyang pakialam sa mga bihirang libro. Walang cultivation technique ang kasing lakas ng Dragon Transformation Skill. Ang kanyang True Dragon Technique ay walang kapantay. Ang tanging nakakaakit sa kanya ay ang Sovereign Grade Immortal Metastones at ang mga pambihirang halamang iyon. Habang nililinang niya ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng dragon, nakakatakot ang pagkonsumo niya ng Immortal Metastones sa tuwing umaasenso siya. Sa sandaling umabant siya sa Immortal Venerable Realm, o maging sa Sovereign Realm, ang dami ng Immortal Metastones na kailangan niya ay hindi maiisip. Sa kasamaang palad, hindi niya itutuon ang kanyang pagtuon sa mga kayamanang ito gaano man kaakit-akit ang mga ito. Kung wala si Nanbei Chao, tiyak na hindi niya sila bibitawan, ngunit dahil sa sitwasyon, wala siyang oras na sasayangin sa paghahanap sa mga bagay na iyon dahil lilikha lamang iyon ng mga pagkakataon para kay Nanbei Chao, at sa kalaunan ay magdudulot siya ng pagkikita, kanyang kapahamakan. Batay sa panghuhula ng Great Divination Art, ang katawan ng Great Sovereign Batian at ang kanyang natal weapon ay naiwan dito. Ang dalawang bagay na ito ay ang pinakamahalaga sa lahat sa buong spatial zone. Sila ang dahilan kung bakit dumating si Nanbei Chao. Kapag nakuha niya ang alinman sa mga ito, siya ay magiging isang malaking kapahamakan. Napakahirap isipin kung gaano kalakas si Nanbei Chao pagkatapos niyang sumanib sa katawan ng dakilang soberano at makuha ang natal na sandata. Kapag dumating ang oras na iyon, walang makakapigil sa kanya. Ito ang magiging katapusan para sa lahat ng dumating sa mga labi. Walang duda tungkol dito. Batay sa aksyon ni Nanbei Chao, kapag nagkaroon na siya ng kapangyarihan, papatay siya ayon sa gusto niya. Ang kailangang gawin ngayon ni Jiang Chen ay gawin ang kanyang makakaya para pigilan si Nanbei Chao. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kapantay ng Nanbei Chao, ngunit ang mga talahanayan ay agad na magbabago kung matagumpay na mahanap ni Nanbei Chao ang pangangatawan at natal na sandata ng dakilang soberano. Ipinakalat ni Jiang Chen ang Great Divination Art sa maximum, na pinalayas ang Taijito. Sa hindi inaasahan, ipinakita nito ang mga coordinate at isang daanan na humantong sa kailaliman ng spatial zone. Nang walang pag-aalinlangan, agad na tinungo ni Jiang Chen ang direksyong iyon. Sa sandaling si Jiang Chen ay pumasok sa daanan, isang puwersang tumatawag na hindi malinaw na nakalock sa kanya, isang panginginig ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito nanggaling sa hindi kilalang pinagmulan. Nagmula ito sa Immortal Burying Coffin. Naramdaman na niya ang chi na ito nang una niyang makita ang kabaong sa sinaunang puntod. Wala siyang pag-aalinlangan na ang mahiwagang puwersa ng pagtawag na ito ay nagmula sa sinaunang kabaong. Bakit ako pinapatawag ng Immortal Burying Coffin? Galing ba kay Xiao Yu? Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Ang nasa loob ng kabaong ay si Empress Nainyin, posibleng ang dating sarili ni Yan Chenyo, ang anak ng Immortal Execution King. Dahil sa kung gaano niya namiss at nag-aalala si Yan Chenyo, halos sigurado siya na ang summoning force ay mula sa kanya. Tinatawagan ako ni Xiao Yu. Kailangan kong pumunta doon kaagad. Walang pagdadalawang isip, itinago niya ang Taijito at nag-zoom patungo sa direksyon kung saan nagmula ang puwersang summoning tulad ng isang pumailanglang na dragon, na naglalaho sa paningin. Sa sandaling ito, sa pinakamalalim na layer ng spatial zone ay isang malayang espasyo, na napapalibutan ng mga spatial na hadlang na naghihiwalay sa loob mula sa panlabas na kapaligiran. Ito ay napakahusay na nakatago, at imposibleng mahanap ng mga ordinaryong tao. Puno ito ng hindi maisip na nagninangas na init.
Kahit na ang isang yumaong immortal emperor ay hindi makayanan ang ganoong temperatura. Ang nagninangas na pulang agos ay nananatili sa hangin. Anumang cultivator na may mahinang cultivation base ay agad na sumangga. Walang mga labi ang may iwan. Talagang nakakatakot. Honglonglong. May malawak na dagat ng magma sa unahan na lumulutang sa kalangitan na parang isang magma mountain. Ang chi na ibinubuga mula rito ay nakapipigil. Sa ngayon, mayroong 7 o 8 tao na nakatayo sa labas ng bundok ng magma. Ang bawat isa sa kanila ay may hindi pangkaraniwang base ng paglilinang. Ang pinakamababang cultivation base sa kanila ay isang Peak Intermediate Immortal Venerable Realm. Mayroon lamang 2 Peak Intermediate Immortal Venerables at ang natitira ay walang kapantay na Late Immortal Venerables, at isang Elder na nangunguna sa lahat, na may pinaka-nakakatakot na cultivation base. Ang chi na nagmumula sa kanya ay napuno ng lakas ng isang dakilang soberano. Isa pa siyang mabigat na half-step sovereign tulad ni Xiao Wangqing. Panay ang titig ng bawat isa sa karagatan ng magma. Ang isang malaking sinaunang kabaong ay ikinonekta ang sarili sa isang tumataas na labanang espada. Ang mga alon ng chi na nilikha ng epekto ng 2 sovereign weapons ay nagpagulo sa karagatan ng magma. Sa gitna ng karagatang magma ay nakatayo ang isang sinaunang nagninangas na pulang altar na nagpaiwas sa mga tao ng kanilang mga mata. Honglonglong. Ang lumulutang na dagat ng magma ay naging lubhang marahas dahil sa banggaan ng Immortal Burying Coffin at Combat Sword. Ito ay isang napaka-sinaunang magma at hindi kasing init sa orihinal. Dahil sa napino ito ng Great Sovereign Bat-ian at gumamit ng ilang mahusay na paraan upang kontrolin ang independenteng espasyong ito, ang temperatura ng magma ay naging napakataas na kahit ang karaniwang Immortal Venerables ay hindi maaaring manatili dito ng matagal. Kahit na ang isang napakalaking Peak Intermediate na Immortal Venerable ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran sa loob ng magma. Ang maapoy pulang sinaunang altar ay inukitan ng siksik at komplikadong mga pattern. Sila ang anteng-anteng ng dakilang soberano. Walang makapagsasabi kung gaano katagal na ang altar. Puno ito ng lasa ng mga pagbabago, ngunit mas malakas ang aura ng maharlika na ibinubuhos nito. Ang trono sa ibabaw nito ay nagmukhang mas mataas at makapangyarihan. Ito ay gawa sa purong ginto, na inukit na may mga ulo ng dragon sa mga gilid nito. Sa trono ay nakaupo ang isang Mar-Ingel na lalaki na ang mga mata ay nakapikit, blonde na magulo ang buhok, at nakasuot ng gintong balabal. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa paggalaw, ang kanyang chi ng pangangibabaw ay naiiba. Siya ay isang patay na tao, isang bangkay. Ang tunay na nakakatakot na bagay ay na kung paano ang isang bangkay ay magbibigay sa mga tao ng palpitations. Bukod pa rito, ang bangkay ay nanatiling buo kahit na inilagay sa napakataas na temperatura na kapaligiran sa loob ng napakaraming taon. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang taong ito bago siya namatay. Tama iyon. Ang Mar-Ingel na blonde na lalaki ay walang dod ang si Great Sovereign Bat-ian, o mas tumpak, ang bangkay ni Great Sovereign Bat-ian. Sa tabi ng katawan ay nakaupo ang isa pang lalaki na nakadamit tulad ng Great Sovereign Bat-ian blonde, gininto ang damit, parehong hitsura. Kung naruroon si Jiang Chen, tiyak na makikilala niya na ang isa pang lalaki ay si Nanbei Chao. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Jiang Chen, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Nanbei Chao na natagpuan na ang katawan na pag-aari ng kanyang nakaraan. Sa hitsura nito, tila pinagsasama niya ang kanyang sariling katawan sa katawan ng Great Sovereign. Ang kabaong, espada, trono, bangkay, Nanbei Chao, karagatan ng magma at sinaunang altar ay hindi lamang ang mga bagay sa kalawakan. Ilang dosenang metro sa itaas ng altar ay nag-hover ng isang kamao na kristal na napapalibutan ng hindi mabilang na nagninangas na liwanag. Ang malamig na liwanag na ibinubugaw mula sa kristal ay patuloy na bumabangga sa nagninangas na liwanag, na nagbubunga ng mga kaluskos na tunog. Ang katotohanan na hindi ito natunaw sa ilalim ng naturang temperatura ay nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang katangian ng kristal. Fact. Narito ang totoong treasure vault ng buong spatial zone. Maging ang Immortal Burying Coffin ay nandito. Ang tibak na konektado sa kabaong ay tila ang maalamat na natal na sandata ng dakilang soberanong Bat-ian, ang Monarch Sword. Oo, iyon ang maalamat na Monarch Sword. Kung makukuha ko ito, hindi, kalimutan mo na, imposible.
Ang lahat dito ay na-set up ng maaga ng Great Sovereign Bat-Ian. Maging ang bangkay niya ay matatagpuan dito. Tingnan mo ang binata. Siya dapat ang reincarnation ng Great Sovereign Bat-Ian. Eksakto. Natagpuan ng bata ang katawan ng kanyang nakaraang buhay at isinasama ito sa kanyang katawan. Kapag nagtagumpay siya, ang bagong dakilang soberanong Bat-Ian ay muling bubuhayin. Sa malayo, ang mga immortal venerables na iyon ay nagpapakita ng nagtatakang mga tingin. Bakas sa bawat mata nila ang kasakiman, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Bang! Noon lang, isang malalim na boom ang narinig mula sa kawalan. Isang kabataang nakasuot ng puting damit ang lumitaw. Tumingon sila at nakita na ang kabataan ay mayroon lamang cultivation base ng isang peak intermediate immortal emperor realm. Ang kanilang mga mata ngayon ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pang-aalipusta. Ang mahinang immortal emperor na iyon ay mapalad na natagpuan ang lugar na ito ng napakabilis. Swerte. Sinasabi ko na ito ay malas. Masyadong malupit ang kapaligiran dito. Ang isang immortal emperor ay hindi makakatagal dito ng kalahating oras bago maging abo. Sabi ng ilan sa kanila, saka ibinalik ang tingin sa karagatang magma. Ang isang maliit na immortal emperor ay hindi katumbas ng kanilang pansin. Ang bagong dating ay si Jiang Chen. Natagpuan niya ang lugar na ito matapos sundin ang puwersa ng pagpapatawag ng immortal burying coffin. Hindi pinapansin ang dami ng mga dalubhasa, tinuon niya ng husto ang karagatan ng magma sa unahan, hindi maiwasang maningkit ang kanyang mga mata nang makita si Nanbei Chao. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, nahuhuli pa rin ako. Sinimulan na niya ang pagsasama sa katawan ng dakilang soberano. Kailangan kong maghanap ng mga paraan para pigilan siya, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, gusto kong malaman kung bakit ako pinatawag ng immortal burying coffin. Natuwa si Jiang Chen na ipinatawag siya ng kabaong, o kung hindi, kahit na sa kanyang great divination art, aabutin siya ng mga edad upang mahanap ang lugar na ito. Bagamat malupit ang kapaligiran dito, wala itong epekto sa kanya dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng 4 na uri ng pinakamataas na apoy. Hindi siya nagmadaling kumilos. Dapat alamin muna niya kung ano talaga ang nangyayari bago gumawa ng tamang hakbang. Ano sa tingin mo lahat iyon? May nagtatakang tanong nang sa wakas ay napansin niya ang kristal na umaaligid sa ibabaw ng altar. Napakalamig ng chi na lumalabas dito. Kahit ang karagatan ng magma ay hindi ito kayang pigilan. Ito ay ang Nine Yin Profound Heart. Walang duda tungkol dito. Hay nako, iyan ba ang maalamat na Nine Yin Profound Heart ni Empress Nine Yin? Narinig ko na si Empress Nine Yin ay ipinanganak na may 9 na Yin Meridian at na-condensed ang Nine Yin Profound Heart pagkatapos noon. Noong taong iyon, ang matinding labanan sa pagitan ni na Empress Nine Yin at Great Sovereign Bat-Ian ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ito ay dapat ang 9 na Yin Profound Heart. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit napunta rito ang immortal burying coffin. Ito ay dumating para sa Nine Yin Profound Heart, ngunit hinadlangan ng Monarch Sword. Hindi ako makapaniwala na lumulutang lang dito ang puso ng isang dakilang soberano. Kung makukuha ko ito, ang aking cultivation base ay uunlad ng mabilis. Ang hindi pangkaraniwang puso ay nagdulot ng kaguluhan mula sa lote. Maging ito ay ang immortal burying coffin o ang Monarch Sword, lahat sila ay nagnanais sa kanilang dalawa. Gayunpaman alam din nila na hindi nila ito mabahiran ng kanilang mga daliri dahil silang dalawa ay walang katulad na sovereign weapons na may sariling espiritualidad. Gayunpaman, iba ang mature na Nine Yin Profound Heart. Isa itong pinakamataas na kayamanan na makikinabang sa sinumang nakakuha nito, nang walang hangganan. Walang sinuman ang makakontrol sa pagbaha ng kaguluhan na tumatakbo sa loob nila, kahit na ang kalahating hakbang na soberano. Ang Nine Yin Profound Heart ng kilalang Empress Nine Yin ay talagang kabilang sa mga pinakamahalagang bagay sa langit at lupa. Ang sinumang nakakuha nito ay agad na umangat sa kapangyarihan. Gayunpaman, wala sa kanila ang piniling kumilos dahil alam nila na ang immortal burying coffin ay pumunta rito para sa puso. Nakuha na sana nito ang puso kung hindi nakialam ang Monarch Sword. Sa kasalukuyan, si Nanbei Chao ay abala sa pagsasama sa katawan ng dakilang soberano. Kaya ang tanging nakapagpahinto sa kanila sa pag-agaw ng puso ay ang immortal burying coffin.
Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang prestihiyo ng kabaong, walang maglalakas loob na makipag-head-to-head dito. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanilang kasakiman sa paggawa ng serbesa. Ang kasakiman ay maaaring ang pinakamasamang bagay sa mundo. Sa sandaling ito ay umabot sa kanyang rurok, ito ay lulunurin ng mga pandama ng isang tao, na nagiging sanhi ng tao na kumilos ng hindi makatwiran. Hindi na ito bago kay Jiang Chen. Nakatagpo siya ng maraming ganoong sitwasyon sa panahon ng ekspedisyon sa Golden Horizon. Si Jiang Chen ay nakatitig pa rin ng hindi kumukurap sa lumulutang na puso mula sa malayo habang nakikinig ng malinaw sa sinasabi ng mga ekspertong iyon. Nakikita rin ng kanyang mapupungay na mga mata na ang kabaong ay dumating para sa Nine Yin Profound Heart. Dahil ang nakahandusay sa kabaong ay ang bangkay ni Empress Nine Yin, tiyak na pumunta siya ngayon para kunin ito. Iniwan niya ang puso noong taong iyon nang lumaban siya sa dakilang soberanong batian. Si Empress Nine Yin ay dapat ang dating sarili ni Xiao Yu dahil nakaramdam ako ng pamilyar mula sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Xiao Yu. Malamang na isinama niya ang katawan ng Empress, at kailangan lang niya ang Nine Yin Profound Heart para tuluyang magising. Napukaw ang emosyon ni Jiang Chen. Isa sa mga lihim na bumabagabag sa kanya ay sa wakas ay nabuksan, at si Yan Chenyu ay natagpuan. Naunawaan niya na ang Nine Yin Profound Heart ay isang kritikal na salik na magdedetermina kung majigising siya o mananatili sa antok. Ang karagatang ito ng magma ay iniwan ni Great Sovereign Batian. Kinokontrol nito ang lahat dito, kabilang ang Nine Yin Profound Heart. Inaasahan ng Great Sovereign Batian na babalik si Empress Nine Yin isang araw. Ipinaliwanag nito kung bakit napakahirap hanapin ang lugar na ito. At ang Monarch Sword ay naiwan din dito para pigilan ang Immortal Burying Coffin, at si Empress Nine Yin na magising. Halos imposibleng makuha ang Nine Yin Profound Heart sa ganoong sitwasyon. Ipinatawag ako ng Immortal Burying Coffin para matulungan ko si Empress Nine Yin na makuha ang Nine Yin Profound Heart. Ungol ni Jiang Chen. Kitang-kita ang sitwasyon. Kapag nagtagumpay si Nanbei Chao sa pagsasama sa katawan ng dakilang soberano, matatapos na ang lahat. Sa oras na iyon, hindi lang nila makukuha ang Nine Yin Profound Heart, lahat ng nasa Spatial Zone ay mapapahamak. Kung wala ang Nine Yin Profound Heart, walang pagkakataon na muling magising si Yan Chenyu. Dapat kong pigilan si Nanbei Chao at sakupin ang Nine Yin Profound Heart. Si Jiang Chen ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Kinailangan niyang makipagsapalaran sa magma sa kabila ng mga panganib at kahirapan dahil walang ibang paraan. Hong Long Long. Ang mga marahas na alon ay patuloy na ginawa mula sa loob ng karagatan ng magma. Ang mga layer ng nagninangas na alon ay nagliliyab sa Spatial Zone. Ang matinding labanan sa pagitan ng Immortal Burying Coffin at ng Monarch Sword ay nagpatuloy na parang ang parehong walang kapantay na mga sandata na ito ay lihim na minamanipula. Ang Monarch Sword ay nakikipaglaban sa Immortal Burying Coffin at ang Great Sovereign Batian ay sama-sama sa kanyang reincarnation, habang ang Nine Yin Profound Heart ay nag-iisa. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. F****2. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Kung magtagumpay ako, babangon ako sa kapangyarihan at ang aking pangalan ay mayayanig ang buong mundo. Ang isang Peak Intermediate Immortal Venerables Chi ay nag-iba-iba. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang mabigat na desisyon. Mag-iinarte na siya. Ang ilan ay nagsabi na ang kayamanan ay nakatago sa loob ng mga panganib. Minsan, kinailangan na kumuha ng shot. Hindi malalaman ng isang tao kung gaano siya kaswerte nang hindi sinusubukan. Sa harap ng ginintuang pagkakataong ito, walang sino man ang hindi magtataka dito. Walang handang bitawan ang napakagandang pagkakataon. Ang ilan ay handang subukan ito kahit na mayroon lamang 10% na pagkakataong mabuhay dahil may pagkakataon na magtagumpay. Sa kasamaang palad, ang pagkakataon ng tagumpay ay napakaliit. Ang Peak Intermediate Immortal Venerable ay hindi nagawang labanan ng tukso ng Nine Yin Profound Heart sa kalaunan. Nag-zoom siya sa karagatan ng magma sa isang anino ng liwanag. Mabilis siyang kumilos kaya nawala siya sa isang kisap mata. Madali niyang natawid ang larangan ng digmaan ng Immortal Burying Coffin at ng Monarch Sword at nagpakita kung saan naroon ang Nine Yin Profound Heart. Ang karagatan ng magma ay umikot ng mas marahas nang may pumasok na lamang dito.
Biglang binuksan ni Nanbei Chao ang nakapikit niyang mga mata. Nang makita niyang may lumilipad patungo sa sinaunang altar para sa Nine Yin Profound Heart, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng bakas ng mapang-asar ng ngiti, pagkatapos ay muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang Immortal Venerable ay wala pang 4 na metro ang layo mula sa Nine Yin Profound Heart. Kailangan lang niyang gumawa ng isa pang hakbang pasulong upang makuha ang puso. Sa ngayon, puno na ng pawis ang kanyang noo dahil ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang epekto ng nakakatakot na alon ng init sa kanyang paligid. Bago sumingit dito, hindi niya akalain na magiging ganito katakot ang temperatura. Kahit siya, isang peak intermediate immortal venerable, ay nahihirapang labanan ito. Walang pupuntahan dito. Ang dalubhasa ay hindi gustong sumuko. Ngayong nakarating na siya rito, wala nang dahilan para umatras siya. Dapat niyang subukan kung magtatagumpay siya o hindi. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, inilunsad ng eksperto ang kanyang kamay pasulong upang kunin ang puso. Gayunpaman, hindi niya napansin ang mga dila ng apoy na sumasayaw sa paligid ng kanyang layunin. Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa dila ng apoy, ang dila ng apoy ay agad na naging isang nakakatakot na nagninangas na dragon, ang magma sa paligid ay nagsimulang kumulo at ang nakatagong selyo ay naisaaktibo. Isang whirlpool ang nabuo sa gitna ng nagninangas na dragon. Ang Immortal Venerable ay natangay sa puyo ng tubig bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Alam na huli na para matanto ang kanyang pagkakamali, nagpakawala siya ng matinis na sigaw at nilamon ng nagninangas na dragon. Siya ay ganap na sinunog. Wala ni isa sa kanyang mga labi ang naiwan. Hiss. Dahil dito ang lahat ng mga eksperto sa labas ng karagatan ng magma ay sumipsip ng malamig na hangin. Dalawa sa kanila, na akmang kikilos na rin, ngayon ay takot, nagmamadaling bumalik sa kanilang kinaroroonan. Pareho silang nakatitig sa humihinang puyo ng tubig na may nakakatakot na mga mata. Tila walang nangyari, ngunit ang buhay na Immortal Venerable ilang sandali lamang ang nakalipas ay wala saan man makikita, wala na siya for good. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ng Immortal Venerable ay tila nagbuhos ng malamig na tubig sa ulo ng lahat, na nagpabalik sa kanila mula sa estado na malapit ng magnas ng kasakiman, partikular na ang dalawang peak intermediate Immortal Venerables. Hindi na nila inisip na agawin ang puso, na pagtanto na katumbas ito ng pagpapakamatay sa kanilang sarili. Ang isang kayamanan ay lubhang mahalaga ngunit ito ay magiging walang silbi kapag nawala ng buhay ang isang tao. Kapag ang mga pagkakataon ng tagumpay ay naging zero, anumang aksyon ay ituturing na walang kabuluhan. Humph. Isang grupo na walang kamalayan sa sariling limitasyon. Sa tingin mo mabahiran mo lang ang Nine Yin Profound Heart gamit ang iyong daliri. Iyan ay isang makapangyarihang pamamaraan na iniwan ng Great Sovereign Batian para pigilan si Empress Nine Yin na kunin ito. Kahit ako, ay hindi mangangahas na agawin ang Nine Yin Profound Heart. Malamig na sumimangot ang nakatatandang may kulay abong damit na nakatayo sa harapan. Sa kabila ng kanyang kalahating hakbang na Sovereign Cultivation Realm, inamin niya na ang Nine Yin Profound Heart ay lampas sa kanyang kakayahang panghawakan. Ang bawat isa sa mga Immortal Venerables ay nanatiling tahimik. Walang maglalakas loob na bawiin ang sinabi ng matanda. Ang elder na ito ay mula sa Immortal Court. Sasampalin lang hanggang kamatayan ang sinumang sumaway sa kanya. Besides, reasonable naman ang sinabi niya. Kung ang Nine Yin Profound Heart ay madaling makuha, sana ay kumilos na siya bago ang sinuman sa kanila. Ay, tama si Elder. Masyado kaming naging conceited. Ito ay pagkatapos ng lahat ng isang lugar na iniwan ng Great Sovereign Batian. Paano ito naging napakasimple? Isang walang katulad na venerable ang bumantong hininga, inalis ang lahat ng kanyang sakom na iniisip. Naisip na niya na mamamatay din siya kung siya ang nakaharap sa nagninangas na dragon ngayon. Mula sa malayo, nakita ni Jiang Chen kung ano ang nangyari sa sinaunang altar, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling hindi nagbabago dahil ito ay nasa kanyang inaasahan. Maaaring hindi napansin ng iba ang reaksyon ni Nanbei Chao, ngunit napansin niya yon. Ang mapanglait na tingin ni Nanbei Chao ay nagpapaliwanag ng lahat. Buzz. Buzz. Sa sandaling iyon, isang buzz ingay ang tumunog sa mga tainga ni Jiang Chen. Isang hindi nakikitang pag-iisip ang dumaan sa kanyang mga tainga, at sa kanyang isip at nakaramdam siya ng panginginig.
Nagmula ito sa Immortal Burying Coffin. Ito ay kalooban ni Empress Nine Yin o kalooban ni Yan Chenyu. Ang intensyon ay malinaw na nakasaad sa kanyang isipan, gusto niyang tulungan siya ni Jiang Chen na makuha ang Nine Yin Profound Heart. Sa lalong madaling panahon, ang integrasyon sa pagitan ng Nanbei Chao at ng katawan ng dakilang soberano ay matatapos at kaagad pagkatapos noon, si Nanbei Chao ay hahawak ng Monarch Sword. Pagdating ng oras, lahat ng nasa Spatial Zone ay mapapahamak at ang Immortal Burying Coffin ay mawawala ng kapangyarihan. Dahil sa matinding awayan sa pagitan ng Great Sovereign Bat-Ian at Empress Nine Yin, at ng karakter ni Nanbei Chao, ang unang bagay na gagawin ni Nanbei Chao pagkatapos niyang magtagumpay ay ang sirain ang Nine Yin Profound Heart. Matapos mawala ng puso, si Yan Chenyu ay mahuhulog sa walang hanggang pagkakatulog. Hindi ito ang gustong makita ni Jiang Chen. Tiyak na hindi siya papayag na mangyari ito. Handa siyang kumilos kahit na ang Immortal Burying Coffin ay hindi nagpadala sa kanya ng mensahe ng Empress. Ang katotohanan na ang kabaong ang nagudyok sa kanya ay nagpapahiwatig na ang gawaing ito ay hindi na maaantala. Tungkol sa pag-agaw ng puso, mayroon siyang kumpiyansa. Sa apat na pinakamataas na apoy sa loob niya, hindi siya natakot sa temperatura ng magma. Para naman sa mga dila ng apoy na nakadeploy sa paligid ng Nine Yin Profound Heart, hindi ito magiging banta sa kanya dahil isa lang itong high-temperature explosive fire-related attack. Naroon lamang ang lakas ng selyo na hindi siya maglalakas loob na pigilan gamit lamang ang kanyang pangangatawan dahil ito ay isang bagay na iniwan ng Great Sovereign Bat-Ian. Kahit na may Great Divination Art at Great Soul Derivation Technique, hindi makatotohanan ang madaling pag-iwas sa pag-atake sa loob ng ilang segundo. Sa makatuwid, ang pinakamalaking tiwala niya sa pag-agaw sa Nine Yin Profound Heart ay ang Ancestral Dragon Pagoda. Ang ika-47 antas ng pagoda ay naging hindi pangkaraniwang solid, ngunit ang mas mahalaga ay ang banal na chi na nagmula sa pagoda. Ito ang pinakamataas na kayamanan ng mga dragon, at isang god weapon. Kahit na hindi pa ito umabot sa kabuuan nito, naglalaman na ito ng pinagmulan ng Diyos na Espiritu. Ang Diyos ay ang pagkakaroon na nalampasan ang lahat ng immortal. Ang tunay na pinakamalakas at hindi malalabag na nilalang. Ang Great Sovereign ay natural na ang pinakadakila sa immortal world, ngunit ang pag-iral na ito ay hindi lumampas sa kategorya ng immortal, at itinuturing pa rin na mababang antas sa harap ng isang Diyos na Espiritu. Ang pagsupil mula sa pinagmulan ng Diyos na Espiritu ay dapat na sapat upang hadlangan ang panggigipit ng dakilang soberano na iniwan ng dakilang soberanong Bat-Ian. Hanggat hindi ito makakaapekto kay Jiang Chen, malayang makakalakad si Jiang Chen sa loob nito. Kaya, ang Great Soul Derivation Technique, Great Divination Art, Great Void Technique at ang Ancestral Dragon Pagoda ay nagbigay kay Jiang Chen ng walang katapusang mga posibilidad, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga bagay na higit sa karaniwan at hindi maisip. Ito ang dahilan kung bakit ipinatawag ng Immortal Burying Coffin si Jiang Chen dito at hiniling ang kanyang tulong. Siguradong alam na ni Empress Nine Yin ang paraan ng Great Sovereign Bat-Ian at ang hirap na makuha ang kanyang puso. Hindi niya gustong mapatay si Jiang Chen, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pinatunayan din ito ang kanyang tiwala kay Jiang Chen. O dapat sabihin na si Yan Chenyu ang nagpatawag sa kanya. Sa kanyang subconsciousness, si Jiang Chen ay isang makapangyarihang individual na lumikha ng hindi mabilang na mga himala. Nang walang pag-aalinlangan, si Jiang Chen ay humakbang patungo sa karagatan ng magma. Walang masyadong oras na natitira. Dapat niyang makuha ang Nine Yin Profound Heart bago tuluyang magising si Nanbei Chao. Alam niyang hindi na mapipigilan si Nanbei Chao sa oras na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng Nine Yin Profound Heart magising niya si Yan Chenyu, at mapahinto si Nanbei Chao. Ang kanyang lakad ay hindi kapani-pani, walang mabilis at mabigat. Sa ilang kisap lang, narating na niya ang gilid ng karagatan ng magma. Agad na nagbago ang mukha ng mga eksperto nang makita nila ang kabataang nakasuot ng puting damit na patungo sa karagatan ng magma. Anak, huwag kang pumunta at mamatay. Nasisiraan na ba siya ng bait? O sadyang tanga lang siya? Kahit isang immortal venerable ay pinatay dito. Siya, isa lamang immortal emperor, ay nais ding makuha ang Nine Yin Profound Heart. Napaka-ignorante. Bata, huwag kang magpabulag sa kasakiman. Ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Ang ilan sa kanila ay nagmamadaling huminto.
Sa kanilang pananaw, hindi alam ni Jiang Chen ang kanyang sariling mga limitasyon. Tiyak na gumagawa siya ng imposibleng gawain na maghahatid sa kanyang kamatayan. Si Jiang Chen ay halatang masyadong abala para alalahanin ang alinman sa kanilang mga pahayag. Walang paraan pabalik para sa kanya. Dapat niyang makuha ang 9-yin profound heart. Ang mga dalubhasang naroroon ay hindi napigil ang umiling matapos na makitang walang tugon mula sa kabataan, ang paghamak na ipinakita sa kanilang mga mata. Sa kanilang opinyon, ang binatang ito ay katulad ng ibang kabataan doon, mainitin ang dugo at walang pagpipigil sa sarili. Ang aral mula sa pagkamatay ng Immortal Venerable ay tila hindi naging hadlang sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang kilos niya ay walang pinagkaiba sa isang tanga. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa ganyang tao. Napakaraming tao sa mundong ito na hindi pinahahalagahan ang kanilang buhay. Ang kalahating hakbang na Sovereign Elder ay nagsalita, ang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi niya masusulyapan ang binata na may puting damit kung hindi dahil sa nangyayari sa karagatan ng magma. Hindi niya ilalagay sa kanyang mga mata ang gayong binata. Siya ay isang elder mula sa Immortal Court, na nakakita ng maraming napakapangit na henyo. Ang isang intermediate Immortal Emperor na kabataan ay kasing ganda ng wala sa Immortal Court. Sinulyapan ni Jiang Chen ang Immortal Burying Coffin at ang Monarch Sword na patuloy pa rin sa pakikipaglaban, at naging kanyang dragon form na may pag-indayog. This time, lalabas na siya ng todo. Ano? Nang makitang nagbago si Jiang Chen, bumulalas ang kalahating hakbang na Sovereign Elder. Nagbago ang walang pakialam niyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, walang kurap na nakatitig sa kalahating dragon na kalahating tao. Napukaw ang kanyang emosyon. Siya pala, siya yun. Yung may kalahating dragon half-human body. Siya ang binanggit ng Heaven Sovereign. Bulong ng matanda. Walang nakaintindi sa kanyang sinasabi, ngunit kitang-kita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang isang makapangyarihang half-step na soberano ay hindi basta-basta magre-react sa paraang walang anumang dahilan. Hindi ka pwedeng pumasok. Ang elder ay lumitaw sa gilid ng karagatan ng Magnus sa isang swoosh, nagbabalak na pigilan si Jiang Chen, ngunit huli na ang lahat dahil si Jiang Chen ay nakazoom na sa malalim na layer ng karagatan, patungo sa 9-yin profound heart. Shit. Masyadong walang ingat ang bastos na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon kataas ang tingin sa kanya ng Heaven Sovereign. Galit na galit ang matanda. Sa lahat ng ito, siya ay naghahanap ng isang binata na maaaring mag-transform sa isang dragon. Hindi niya akalain na dito niya ito makikilala, pero nakakainis ang kinalabasan. Hinangad niyang makilala ang walang kapantay na henyo na pinuri ng Heaven Sovereign, ngunit ang paraan ng pagkilos ng henyo ngayon ay talagang ikinadismaya niya ng husto. Sa anumang kaso, natagpuan niya ang binata na hinahanap niya at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang isang nakakaakit ng pansin ng Heaven Sovereign ay hindi karaniwan. Gusto kong makita kung makakaalis siya dito ng buhay. Kung siya ay namatay sa magma, nangangahulugan ito na ang Heaven Sovereign ay nag-overestimate sa batang henyo na ito. Lumingon ang matanda at bumalik sa kanyang kinatatayuan, ganap na binibigyang pansin ang bawat kilos ni Jiang Chen. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Jiang Chen, ngunit pakiramdam niya ay may sariling dahilan si Jiang Chen. Pansamantala, pinili niyang paniwalaan si Jiang Chen, o paniwalaan ang paningin ng Heaven Sovereign. Talagang napunta sa karagatan ng magma ang batang iyon. I dare to conclude na hindi siya tatagal doon. I think he can only last less than that time. Hanggat malapit siya sa 9-yin profound heart, agad siyang masusunog hanggang sa mamatay. Tama iyan. Hindi ko alam kung saan nahugot ang batang ito. Kahit na ang isang peak intermediate na Immortal Venerable ay sinunog doon. Bakit siya papasok doon para patayin ang sarili niya? Bamantong hininga ang lahat, pakiramdam na si Jiang Chen ay isang ganap na tulala. Naiintindihan kong si Jiang Chen ang unang sumugod patungo sa sinaunang altar, ngunit pagkatapos makita ang pagkamatay ng isang eksperto, ipinakita lamang ng kanyang mga aksyon kung gaano siya kadesperadong mapatay ang kanyang sarili. Swoosh! Nang maramdamang may pumapasok sa magma, nanlaki ang mga mata ni Nanbei Chao. Nang makita niyang ang nanghihimasok ay si Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Jiang Chen, hindi ko inaasahan na mahahanap mo ang lugar na ito ng ganoon kabilis,
sigaw ni Nanbei Chao. Humph! Nanbei Chao, natatakot ka bang makita ako dito? Malamig na tumikim si Jiang Chen. Haha, takot. Niloloko mo ba ako? Tingnan mabuti ang lahat ng nasa paligid. Lahat ng bagay dito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Sa sandaling matagumpay kung pinagsama ang aking nakaraan, magagawa kong duminahin ang lahat. Sino ka sa tingin mo para takutin ako? Nililigawan mo talaga si kamatayan para pumasok sa teritoryo ko. Tumawa ng malakas si Nanbei Chao, umaarte pa rin gaya ng dati, ngunit bakas ng pagkabalisa ang napukaw sa kaibuturan ng kanyang puso sa sandaling makita niya si Jiang Chen na parang naging natural na tugon. Sa kabila ng pag-alam na siya ang may ganap na kontrol sa lugar na ito, at hindi makayanan ni Jiang Chen ang anumang pinsala sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Ito ay dahil ang hitsura ni Jiang Chen ay palaging nagdadala sa kanya ng isang hindi kasiya siyang pagtatapos, na naging ugat ng kanyang pagkabalisa. Sino ang lalaking ito? Alam niya talaga ang reincarnation ng Great Sovereign Batian. Parang pareho silang magkaaway. Mukhang hindi kasing simple nang inaakala natin ang usapin. Ito ay dapat nakasangkot ng maraming sama ng loob, gayunpaman ito ay walang ingat para sa batang iyon na makipagsapalaran sa karagatan ng magma. Makikita natin. Ang sinumang karapat-dapat na maging kalaban ng muling pagkakatawang tao ng dakilang soberanong Batian ay dapat na isang pambihirang figure. Ang pag-uusap ni Jiang Chen at Nanbei Chao ay nagbabago ng ilan sa kanilang mga pananaw kay Jiang Chen. Minsan, ang lakas ng isang magsasaka ay masusukat sa lakas ng kalaban. Nang kahit na ang reincarnation ng Great Sovereign Batian ay itinuring ang puting damit na kabataan bilang kanyang kaaway, ipinakita lamang nito na ang kabataan ay hindi pangkaraniwan. Nanbei Chao, dapat mong malaman na ang magma dito ay walang epekto sa akin, malinaw na sabi ni Jiang Chen. Sa pag-indayog ng kanyang katawan, lumitaw siya sa ibabaw ng altar. Isang patong ng apoy ang tumakip sa ibabaw ng kanyang katawan. Nang dumampi ang magma sa apoy, automatiko itong napaatras at ang marahas na aura nito ay lamambot na para bang sinalubong nito ang hari ng apoy. Jiang Chen, hindi ka na talaga dapat pumunta dito. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Madali kitang mapatay sa pamamagitan ng pagmamanipula ng selyo, pagbabante ni Nanbei Chao. Kung gayon, subukan mo ito. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na kausapin ka ngayon. Mag-uusap tayo pagkatapos kong makuha ang 9-yin Profound Heart. Hindi inatake ni Jiang Chen ang Nanbei Chao dahil alam niya na hindi ito magkakaroon ng epekto sa Nanbei Chao kahit na umatake siya ngayon. Katulad ng sinabi ni Nanbei Chao, hindi siya natatakot na may humadlang sa kanya mula sa pagsasama sa katawan ni Great Sovereign Batian dahil ang buong espasyong ito ay espesyal na idinisenyo ng Great Sovereign Batian mismo upang itakwil ang sinumang nanghihimasok. Kung tama ang hula ni Jiang Chen, ang trono sa tabi ng Nanbei Chao ay may mga kakayahan sa pagtatanggol. Hanggat siya ay umatake, ang trono ay tiyak na mag-counterattack. Dahil dito, hindi nag-abala si Jiang Chen na pigilan si Nanbei Chao. Ang priority niya ngayon ay ang mabawi ang 9-yin Profound Heart. Ang paghahambing ng Nanbei Chao sa Yanchenyo, ang Nanbei Chao ay tila hindi gaanong mahalaga. Jiang Chen, ito ay isang lumang puntos sa pagitan namin ni Empress 9-yin. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bakit palagi kang nakikialam sa mga bagay ko? Nanbei Chao clenched his teeth. Kung wala siya sa gitna ng pagsasama sa kanyang nakaraang katawan, inatake na niya si Jiang Chen. Hindi pinansin ni Jiang Chen si Nanbei Chao at nag-zoom patungo sa 9-yin Profound Heart sa isang iglap. Haha, Jiang Chen, masyado kang mayabang. Paano kung mayroon kang proteksyon ng iyong apoy? Sa tingin mo makukuha mo ang 9-yin Profound Heart dahil doon? Ikaw ay dapat na retarded sa pag-iisip na paraan. Hindi mo ba nakita kung paano namatay ang matandang bastard na iyon kanina? Ang selyo sa paligid ng 9-yin Profound Heart ay hindi mo kayang hawakan. Dahil pinilit mong mamatay, sige at patayin mo ang iyong sarili. Sayang at hindi ko kayang patayin ang sarili ko. Siyempre, ang pagpatay sa pamamagitan ng selyo ay walang pagkakaiba sa pagkamatay sa aking mga kamay. Pumagalpak ng tawa si Nanbei Chao. Siya ay lubos na nagtitiwala sa selyo na nakapalibot sa 9-yin Profound Heart. Kahit na si Jiang Chen ay protektado ng malalakas na apoy na iyon, hindi pa rin niya kayang labanan ang pag-atake ng selyo.
Natitiyak ni Nanbei Chao na si Jiang Chen ay mamamatay sa ilalim ng pag-atake ng selyo. Ayon sa kanyang orihinal na plano, pagkatapos na sumanib sa kanyang dating katawan, huhulihin niya si Jiang Chen at ipapataw ang lahat ng uri ng pagpapahirap sa mundong ito kay Jiang Chen bago siya patayin. Sa makatuwid, tiyak na napakapalad para kay Jiang Chen na mamatay ng ganoon kabilis na kamatayan. Ang Immortal Burying Coffin at Monarch Sword ay gusot pa rin sa kanilang labanan. Ang Monarch Sword ay hindi napigilan ang pagsisikap na harapin si Jiang Chen, at si Nanbei Chao ay masyadong abala para pigilan siya, na nagbigay kay Jiang Chen ng buong silid upang sakupin ang Nine Yin Profound Heart. Nakatayo na ngayon si Jiang Chen malapit sa Nine Yin Profound Heart, ngunit hindi siya nakagalaw dahil naramdaman niya ang nakakatakot na selyo na pumapalibot dito. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang Great Soul Derivation Technique at Great Divination Art hanggang sa limitasyon. Dapat niyang alamin ang mga katangian ng selyo bago kumilos. Walang nakitang depekto sa selyo na ipinakalat ng dakilang soberano, kahit na sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang hindi maisip na pamamaraang ito. Isa itong omnidirectional attack. Ito ay sasabog sa sandaling may humipo dito, sinisipsip ang tao dito, agad na pinapatay ang tao, tulad ng kung paano namatay ang Immortal Venerable. Mukhang kailangan kong umasa sa Ancestral Dragon Pagoda sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Jiang Chen. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay nagpakawala ng hagong, at palihim, mahigpit nitong binantayan si Jiang Chen, na bumubuo ng bilog na bakal na pader sa paligid niya. Ang malakas na presyon ng isang dakilang soberano ay ipapakawala kapag nahawakan ang selyo, ngunit sa pagtatanggol ng pagoda, hindi nito magagawa ang anumang pinsala kay Jiang Chen. Tingnan mo, sasalakay ang batang iyon. May nerve talaga siya. Gayunpaman, tila napakadali para sa kanya na maglakbay sa karagatan ng magma na parang hindi siya naaapektuhan ng init. Hindi ko akalain na ganoon siya ka-special. Makikita natin. Dumating na ang mahalagang sandali. Hanggat siya ay maglakas loob na umatake, ang selyo ay isa aktibo. Ang kahihinatnan niyan ay lampas sa imahinasyon. Ang Immortal Venerables ay nabigla at sabik na malaman ang resulta. Ang pinaka-nababalisa sa lahat ay hindi may kakaila ang kalahating hakbang na Sovereign Elder. Mula nang makita niya ang pagbabagong anyo ng dragon ni Jiang Chen, hindi niya maalis ang tingin sa walang katulad na henyong ito. Sa kalangitan sa itaas ng altar, ang apoy na nakapaligid sa katawan ni Jiang Chen ay dumadagandong. Ang mga dila ng apoy ay patuloy na sumasayaw na parang mga espiritual na ahas. Walang nakakita sa nakatagong Ancestral Dragon Pagoda maliban kay Jiang Chen mismo. Ang mga mata ni Nanbei Chao ay matamang nakatutok kay Jiang Chen, determinadong masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kalaban. Jiang Chen, talagang hindi mo alam ang sarili mong limitasyon. Umisi si Nanbei Chao. Hindi pinansin ni Jiang Chen ang kanyang sinabi. Napagdesisyonan na niyang kumilos. Ngayon, lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen at tinamaan niya ang kanyang Dragon Claw sa bilis ng kidlat, patungo sa Nine Yin Profound Heart. Pinili niya ang pinakamagandang timing. Kahit na ang selyo ay nakakatakot, mayroon pa rin itong mahinang panahon. Dahil ito ay panandalian lamang, hindi ito mahahanap ng karaniwang mga magsasaka. Kahit na magagawa nila, hindi nila tumpak na mahuli ang tamang timing, ngunit nagawa ni Jiang Chen ang lahat ng ito ng perpekto. Chi. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis at tumpak na paggalaw ni Jiang Chen, nakita pa rin ng selyo ang kanyang panghihimasok. Nakarinig ng tuloy-tuloy na dagandong, biglang lumitaw ang isang malaking nagninangas na dragon, kasama ang isang maapoy na pulang whirlpool na tumagos kay Jiang Chen papunta dito. Dahil sa nakuha ni Jiang Chen ang tumpak na timing at masyadong mabilis ang paggalaw, nahawakan na ng kanyang kamay ang Nine Yin Profound Heart sa sandaling siya ay sinipsip sa vortex. Kumalat ang matinding lamig mula sa kanyang palad sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito bibitawan dahil ito lang ang pagkakataon para magising si Yan Chenyu mula sa kanyang pagkakatulog. Hindi maganda. Nang makitang pinaikot si Jiang Chen sa whirlpool, napatatak ng matanda ang kanyang paa. Ang trahedya na pinakakinatatakutan niya ay nangyari, sa kabila ng tiwala niya sa pag-iintindi ng Heaven Sovereign. Tapos na. Mamamatay ang batang ito. Ay. Masyadong walang ingat at mayabang ang binatang iyon. Mawawalan siya ng buhay sa pagkakataong ito. Tulad ng sinabi ko, hindi magkakaroon ng milagro.
Kahit na ang isang immortal venerable ay pinatay sa pamamagitan ng selyo ng Great Sovereign Batian, pati na ang isang mahinang immortal emperor. Lahat ay umiling ng walang magawa. Sa kanilang pananaw, garantisado na ang pagkamatay ni Jiang Chen matapos masipsip sa whirlpool. Ngunit, ganoon ba kadaling mamatay si Jiang Chen? Sa puyo ng tubig, naramdaman nga ni Jiang Chen ang banta ng kamatayan sa isang iglap. Ang makapangyarihang selyo ay halos napunit ang walang laman sa paligid, na ginawang impyerno ang espasyo. Walang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay dito. Sa kasamaang palad, hindi nagawang sirain ng selyo ang Ancestral Dragon Pagoda. Hindi lang iyon, sa panahon ng pag-atake, ang napakalaking presyon ng dakilang soberano ng selyo ay nagpasigla sa kalikasan ng Diyos ng Pagoda, na naging dahilan upang ito ay umikot sa sarili nitong. Pagkatapos, ang mga pintuan ng pagoda ay bumukas ng husto at nagsimulang sumipsip ng magma na parang isang black hole. Ha ha ha! Nang makita ito, biglang tumawa si Jiang Chen. Alam niya na ang pagoda ay maaaring sumipsip ng anumang bagay, ngunit dahil ito ay isang bagay na iniwan ng dakilang soberano Batian, siya ay nag-aalinlangan sa pagkilos na iyon, sa takot na ito ay magdudulot ng pinsala sa pagoda. Sa hindi inaasahan, ang pagoda ay na-activate ng selyo at nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng magma sa sarili nitong. Ito ay isang hindi inaasahang kagalakan. Sa kabila ng pag-alam na ang Ancestral Dragon Pagoda ay maaaring lumamo ng maraming uri ng enerhiya, hindi naisip ni Jiang Chen na sumipsip ng buong karagatan ng magma dahil alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon. Sa kasalukuyan, ang bibig ng pagoda ay sumisipsip ng magma, tulad ng kung paano sumipsip ang isang asul na balyena sa tubig dagat. Honglong. Masyadong malaki ang enerhiya. Ang ika-47 antas ng pagoda ay dumagundong at ganap na nabuo sa loob lamang ng ilang segundo, na pagkatapos ay humantong sa paghalay ng ika-48 antas. Katsa. Ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay nagdulot ng nakakatakot na whirlpool upang mawala. Ang pagkawala ng suporta ng magma, ang selyo ay gumuho at nawasak. Ano yan? Jiang Chen, anong ginawa mo? Nakita ni Nanbei Chao ang lahat sa kanyang sariling mga mata at naramdaman niya na ang dami ng magma ay nababawasan. Namula ang magkabilang mata niya. Bagamat hindi niya makita ang figure ni Jiang Chen, sigurado siya na ang mga pagbabagong ito ay may kaugnayan kay Jiang Chen. Haha! Kaya, ito ay kung gaano kalakas ang selyo ng magma na ito. Hindi lang ako mapipigilan nito, kundi matupad din ang mga hiling ko. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Jiang Chen mula sa kailaliman ng whirlpool, talagang malayo sa kamatayan. Ang mapanirang puyo ng tubig ay hindi nakaapekto kay Jiang Chen kahit kaunti. Ano? Hindi patay ang batang iyon. Paano ito posible? Imposible. Halatang nilalamon siya ng puyo ng tubig. Bakit hindi siya patay? Hindi ito makatuwiran. Kahit na ang isang peak intermediate na immortal venerable ay namatay sa loob ng vortex na yon. Paano siya, isang mahinang immortal emperor, makakaligtas sa pag-atake? Mukhang minamaliit natin ang lalaking iyon. Paanong ang kaaway ng reincarnation ng Great Sovereign Batian ay isang ordinaryong magsasaka? Ang taong iyon ay dapat magkaroon ng paraan na maaaring sugpuin ang selyo ng dakilang soberano. Kailan lumitaw ang ganitong henyo na lumalaban sa langit sa Fengchi Immortal Domain? At bakit walang nakakaalam tungkol sa kanya? Napuno ng pagtataka ang lahat. Bagamat hindi nila makita si Jiang Chen, ngunit ang kanyang masayang boses ay sapat na upang patunayan na siya ay buhay pa. Ngayon pa lang nasaksihan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang intermediate na immortal venerable, talagang isang hindi katanggap-tanggap na himala para sa kanila na ang isang immortal emperor ay makakaligtas sa pag-atake ng selyo. Mabuti. Tama si Heaven Sovereign sa kanyang hula. Hindi ko akalain na magiging ganito kahimala ang brat na ito. Nagawa pa niyang manatiling buhay sa nakamamatay na puyo ng apoy na iyon. Bakas sa mukha ng matanda ang tuwa. Parang milagro sa kanya ang pangyayari. Sa kabila ng kanilang pagkamangha, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa magma, maliban kay Nanbei Chao, na tama ang pakiramdam na ang enerhiya ng magma ay naubos sa mabilis na bilis. Ayon sa mga nakaraang aksyon ng Ancestral Dragon Pagoda, talagang hindi ito titigil kapag nagsimula na itong sumipsip ng isang bagay. Hindi magtatagal para ganap na ma-absorb ang lahat ng magma dito.
Ang mga taong nasa labas ng magma ay tiyak na mas magugulat kapag nangyari iyon. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay lumamo ng hindi mabilang na dami ng magma sa karagatan, na ginawa ang mga ito sa pinakadalisay na enerhiya bago ito lubos na sumisiksik. Ang ika-48 antas ay pinalapot sa mabilis na bilis. Tinansya ni Jiang Chen na kung ang lahat ng magma ay siniksik ng malinis, ang condensation ay tiyak na aabot sa level 50, na lubos na makikinabang sa kanya. Hindi siya magkakaroon ng problema sa lahat sa pagpasok hanggang sa huli na ang Immortal Emperor Realm. Walang humpay ang mga dagandong. Masyadong mabilis ang paglamon ng pagoda. Ang enerhiya sa karagatan ng magma ay naglalaho sa isang nakababahala na bilis. Ang tawa ni Jiang Chen ay patuloy na umalangaw mula sa gitna ng whirlpool. Walang dahilan para malungkot siya. Hindi lamang siya nagtagumpay sa pagbawi sa Nine Yin Profound Heart, ngunit nasira din ang sinaunang spatial zone na ito na iniwan ng Great Sovereign Batian. Ito ay katulad ng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Jiang Chen, ipinapayo ko sa iyo na itigil ka agad ang iyong mga aksyon. Kung hindi, pahihirapan kita ng husto. Sinisigawan ni Nanbei Chao si Jiang Chen, namumula ang kanyang mga mata, ngunit iyon ang pinakamaraming magagawa niya dahil ang kanyang pagsasama sa Sovereign Body ay umabot na sa kritikal na sandali. Bagamat ang mga aksyon ni Jiang Chen ay malubhang nakaapekto sa kanyang damdamin, hindi niya maaaring payagan ang anumang aksidente na mangyari sa proseso. Pahirapan mo ako ng husto. Nagtataka ako kung sino ang naghihirap ngayon. Nanbei Chao, hindi mo mapipigilan ang mga bagay na gusto kong gawin. Sa pagkakatagpo mo sa akin, tiyak na mapapahamak ka. Kasalanan, kasawian, kasawian. Ang mga salita ni Jiang Chen ay patuloy na umalangaw sa buong rehiyon sa mga alon. Ang huling salita, lalo na, ay umalangaw ng mas mahaba kaysa sa iba. Jiang Chen. Muntik nang bumulwak ng dugo si Nanbei Chao. Sa wakas ay alam na niya kung bakit siya nabahala nang makita niya si Jiang Chen. Si Jiang Chen ang eksaktong bane ng kanyang buhay. Makakaharap niya ang malas sa tuwing makikilala niya si Jiang Chen. Ang kanyang pinakawalang kwentang plano ay nasira ni Jiang Chen sa huli. Kung hindi nagpakita si Jiang Chen, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkatapos niyang sumama sa Sovereign Body, pananatilihin niya ang Nine Yin Profound Heart, lilipulin si Empress Nine Yin para sakupin ang Immortal Burying Coffin, at pagkatapos ay patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa spatial zone na ito, na naging Diyos ng massacre. Ang lahat ng ito ay nasira ng biglaang pagdating ni Jiang Chen. Hindi lamang naalis ni Jiang Chen ang Nine Yin Profound Heart, ngunit sinisira din ang karagatan ng magma. Walang kwenta ang pagsigaw, Nanbei Chao. Ang lahat ay lampas sa iyong kontrol. Ipinagpatuloy ni Jiang Chen ang pag-udyok kay Nanbei Chao. Ang insidenteng ito ay ganap na sanhi ng Ancestral Dragon Pagoda, isang parang Diyos na sandata. Hindi maisip ni Nanbei Chao na mangyayari ito. Shit. Dapat kong pigilan ang aking mga damdamin at tumutok sa pagsasama sa Sovereign Body. Hanggat magtagumpay ako, mamamatay si Jiang Chen. Nanbei Chao na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wala siyang ideya kung ano ang ginamit ni Jiang Chen upang lumunin ang enerhiya sa karagatan ng magma, ngunit alam niya na huli na para manghimasok. Dapat niyang ibalik ang kanyang pagtuon sa proseso ng pagsasama. Hong Long. Ang buong zone ay nasa kaguluhan, na tila katapusan ng mundo. Ang isang malaking halaga ng magma ay marahas na kumikislap, nawawala sa mabilis na bilis. Ang buong karagatan ng magma ay patuloy na lumiliit sa laki. Hindi nagtagal, ang ika-48 antas ng pagoda ay ganap na nakondensed at si Jiang Chen ay malapit nang makapasok sa yumaong Immortal Emperor Realm. Sa ngayon, ang mga nagsasaka sa labas ng karagatan ng magma ay nagsimulang mapansin na ang magma ay lumiliit sa laki. Ano ang nangyayari? Ang magma ay tila bumababa sa mabilis na bilis. Nababawasan na rin ang enerhiya nito. Paano ito nangyari? Ito ang zone na nilikha ng Great Sovereign Batian. Sa loob ng magma ay naglalaman ng maraming seal ng Great Sovereign Batian. Anong uri ng pag-iral ang maaaring makalampas sa mga selyo ng isang dakilang soberano at sumipsip ng enerhiya nito? Kailangang bata iyon o may kaugnayan sa batang iyon? Walang duda, sobrang mystical siya. Tila ba siya ay may taglay na isang uri ng isang makapangyarihang trump card bago siya mag-isa na tumungo sa karagatan?
Hindi lamang siya ay maaaring manatiling buhay, ngunit din sumipsip ng enerhiya ng magma. Masyadong nakakatakot iyon. Saan siya nanggaling? Hindi ka makakatagpo ng napakalaking henyo kahit sa Immortal Court. Wala nang mananatiling kalmado. Ang kasalukuyang eksena ay mas nakakagulat kumpara noong si Jiang Chen ay natagpo ang buhay sa itaas ng altar. Hindi maipaliwanag ang gulat na naramdaman nila. Napakalangit na pag-iral. Hindi katakataka na sinabi ng Heaven Sovereign na ang lalaking ito lamang ang makakatulong sa kanya. Paglabas niya sa altar, ihahayag ko sa kanya ang aking pagkakakilanlan at aanyayahan ko siya sa Immortal Court. Naalimpungatan ang matanda. Matagal na siyang hindi ganoon ka-excited. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na para bang nakakita siya ng walang katapusang pag-asa. Sa kabilang banda, si Nan Beiqiao ay nakaupo sa tabi ng trono, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang isama ang kanyang sarili sa sovereign body, habang si Jiang Chen ay galit na sumisipsip ng enerhiya ng magma gamit ang Ancestral Dragon Pagoda. Ngayong nakatagpo na siya ng isang pambihirang pagkakataon, tiyak na hindi ito pakakawalan ni Jiang Chen. Ang isang malaking bilang ng mga Immortal Metastones ay kinakain niya. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng napakaraming mapagkukunan mula sa Yu family. Kung hindi, mahihirapan siya sa pagkakataong ito. Ang dami ng enerhiya na kailangan kong ubusin habang sumusulong sa kaharian ng huling Immortal Emperor ay masyadong makabuluhan. Ang natitirang mga bato ay hindi magiging sapat upang suportahan ang aking tagumpay sa kalahating hakbang na Immortal Venerable na kaharian. Kailangan kong maghanap ng mga paraan upang makakuha ng higit pang Immortal Metastones pagkatapos makaalis dito. Ungol ni Jiang Chen. Ang Dragon Transformation Skill ay parang isang napakalalim na butas, isang cultivation na nangangailangan ng malawakang pagkonsumo, gayunpaman si Jiang Chen ay palaging nakahanda para dito, at hindi mahirap makuha ang mga Immortal Metastones na iyon. Kailangan niyang makaipon ng napakalaking halaga ng Venerable Grade Immortal Metastones pagkatapos umabant dahil mas mataas ang kanyang cultivation realm, mas maraming Immortal Metastones ang kailangan niya. Katsa, habang ang napakalaking Immortal Metastones ay dinadalisay at hinihigop, ang hadlang sa yumaong Immortal Emperor na kaharian ay nabasag ng kalansing. Ang bilang ng mga marka ng dragon sa katawan ni Jiang Chen ay umabot sa 1,400,000. Ang espasyo sa kanyang chi ay pinalawak sa pinakamataas nito, tila isang walang hangganang karagatan na puno ng mga larawan ng mga dragon, mga dagandong ng mga dragon na gamulong. Ang bawat marka ng dragon ay malayang tumataas tulad ng isang tunay na dragon. Ang buong eksena ay tila napakaganda. 1,400,000 dragon marks ang threshold ng late Immortal Emperor realm. Sa sandaling ito, matagumpay na nakasulong si Jiang Chen sa kaharian na ito, at halos na kumpleto na ang condensation ng ika-49 na antas ng pagoda. Higit pa rito, tiyak na hindi ito ang limitasyon. Dahil ang enerhiyang na-absorb mula sa Ancestral Dragon Pagoda ay ang pinakadalisay na uri, ang patuloy na pagsipsip ay hindi magdudulot ng anumang problema, at maaari pa nitong palakasin ang kanyang pundasyon. Sa bilis na ito, ang bilang ng mga marka ng dragon sa kanyang katawan ay tiyak na aabot sa humigit kumulang 1,420,000 kapag ang lahat ng magma ay sinipsip ng malinis, at pagkatapos ay ang ika-50 antas ng pagoda ay mabubuo. Di nagtagal, ang karagatan ay nabawasan ng higit sa kalahati. Maraming mga seal ang gumuho sa sarili nitong matapos mawala ng suporta ng magma. Dahil ang mga seal na ito ay ginawa gamit ang magma, hindi sila maaaring manatiling buo sa sandaling mawala ang suporta ng magma. Nasira ang kalahati sa kanila. Masyadong nakakagulat ang ganitong eksena. Tiyak na hindi ako maniniwala kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata. Nagtataka ako kung anong uri ng pamamaraan na lumalaban sa langit ang nagpapahintulot sa batang iyon na kainin ang mga bagay na iniwan ng dakilang soberano. Parang lahat ng enerhiya sa buong espasyo ay ganap na maa-absorb. Ang reincarnation ng Great Sovereign Batian ay masyadong abala sa pagsasama sa Sovereign Body para pakialaman ito. Lalong hindi ka panipaniwala sa kanila ang eksena. Pinahirapan nila ang paghinga at nanlaki ang kanilang mga mata. Ang Immortal Burying Coffin at ang Monarch Sword ay mahigpit pa rin ang pagkakasalubong sa kanilang labanan, ngunit ngayon, hindi ang Monarch Sword ang nagpahinto sa Immortal Burying Coffin, ngunit sa kabilang banda.
Dahil nakuha na ang 9 Yin Profound Heart, inutusan ni Nan Beiqiao ang Monarch Sword na patayin si Jiang Chen. Natural, ang Immortal Burying Coffin ay hindi tatayo at bibigyan ng espada ng anumang pagkakataon na makalapit kay Jiang Chen. Walang humpay na umalangaw ang mga dagandong. Ang mga bagay na ginawa ni Jiang Chen ay palaging nakakasira ng lupa. Ang pinto ng Ancestral Dragon Pagoda ay palaki ng palaki at ang bilis ng pagsipsip ay pabilis ng pabilis. Ito ay maliwanag na ang pagoda ay walang iwanan para kay Nan Beiqiao. Ang mga marka ng dragon sa Qi ni Jiang Chen ay tumataas pa rin. Nakumpleto na ang ika-49 na antas ng pagoda. Ang mga pinto ng ika-50 antas ay binuksan. Alam ni Jiang Chen na ang sikreto ng Ancestral Dragon Pagoda ay nahahati sa 3 yugto. Ang unang yugto ay maa-unlock sa 33 antas. Ang pangalawa ay nasa ika-66 na antas at ang huling yugto ay ihahayag sa 79 na antas. Nang ang 33 antas ng pagoda ay ganap na na-condensed, ito ay nagbigay kay Jiang Chen ng isang malaking sorpresa, ang temporal na panuntunan ng 30 beses. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Inaasahan na niya ngayon ang sikretong nakahiga sa ika-60 antas. Tinansya niya na ang mga benepisyo doon ay dapat na mas malaki kaysa sa unang yugto. Hindi nagtagal, ang lahat ng magma ay hinigop ng pagoda. Tulad ng inaasahan niya, natapos ang ika-50 antas ng pagoda at ang mga marka ng dragon sa kanyang Qi ay lumampas sa 1,420,000 na naging dahilan upang maging matatag ang kanyang cultivation base ng late Immortal Emperor Realm. Ang zone na makapal sa magma ay puno na ng lumilipad na abo. Ang nakakatakot na whirlpool ay naglaho na rin at ang mga selyo ay no-aquatic na lahat, kahit na ang nagninangas na pulang altar, ang Nan Beiqiao, at ang trono ay umiiral pa rin. Napapikit ng mariin si Nan Beiqiao na parang walang alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Hindi napigilan ni Jiang Chen na aminin na si Nan Beiqiao ay talagang isang pambihirang tao. Sa kabila ng lahat ng distractions, nagawa pa rin ni Nan Beiqiao na mag-concentrate sa kanyang gawain. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang opsyon para kay Nan Beiqiao dahil alam na niya ang kinalabasan ng sitwasyon. Kapag nagtagumpay siya, ang kanyang kapangyarihan ay magiging lubhang hindi kapani-paniwala. Ang isang paghampas lamang ng kanyang daliri ay sapat na upang sirain ang isang malaking bundok. Matapos mawala ang lahat ng magma, muling lumitaw ang figure ni Jiang Chen. Nakasarado na ang mga pinto ng Ancestral Dragon Pagoda, na tila nasisiyahan sa piging na kinain nito. Hindi napigilan ng mga eksperto na nakakita nito. Siya ay talagang isang langit-defying bata. Ang kanyang cultivation base ay tila umunlad mula sa Intermediate Immortal Emperor hanggang sa Late Immortal Emperor. Ang pag-unlad ay wala. Ang susi ay kaya niyang sirain ang selyo ng dakilang soberano. Ito ay isang bagay na maaari na niyang ipagmalaki dahil kahit na ang kalahating hakbang na Sovereign Elder ay hindi makakamit ng ganoong tagumpay. Tama iyan. Hindi malalaman ng isa kung gaano ito nakakatakot hanggang sa mahawakan ng isa ang Sovereign Realm. Nagagawa ng batang ito na basagin ang sealed zone ng walang kapantay na Great Sovereign sa pamamagitan lamang ng cultivation base ng Immortal Emperor. Talagang karapat-dapat niyang ipagmalaki iyon. Pinuri ng karamihan si Jiang Chen. Lahat sila ay dalubhasa ng Old Ancestor rank mula sa alinman sa mga super sect, mga sinaunang pamilya o Immortal Court. Dahil sa kanilang pagkakakilanlan, marami na silang nakitang mga henyo sa kanilang buhay, ngunit ito ang ganap na unang pagkakataon nilang makakita ng gayong kabataang lumalaban sa langit. Ang kalahating hakbang na Sovereign Elder ay tila ang pinaka-nasasabik sa kanila. Siya ay may hawak na layunin saan man siya pumunta ang hanapin ang henyo na maaaring magpabago sa kapalaran ng Heaven Sovereign. Hindi lamang niya matagumpay na natagpuan ang kandidato, ngunit ang pagganap ng kandidato ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Kaya naman, walang paraan na hindi siya nasasabik tungkol dito. Sa kabilang panig, ang Monarch Sword ay nakikibahagi pa rin sa isang matinding kompetisyon sa Immortal Burying Coffin na nagradiated ng isang strand ng Qi. Pagkatapos, isang daloy ng liwanag ang bumaril sa harap ni Jiang Chen na parang isang bagong daanan. Agad na naunawaan ni Jiang Chen na ito ang pinakamagandang pagkakataon para dito. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang 9 in Profound Heart at inilagay ito sa ilaw.
Sa isang kisap mata, naglaho ito kasama ng puso. Ano ang ginagawa niya? Bakit niya ibinigay ang mahalagang kayamanan sa immortal burying coffin? Tama iyan, bobo ba siya? Dapat niyang malaman ang kahalagahan ng Nine-Yin Profound Heart. Pagkatapos ng labis na pagsisikap at pagkuha ng napakalaking panganib, hindi makatuwiran para sa kanya na ibigay ang puso sa immortal burying coffin ng ganoon na lamang. Ang ilan sa kanila ay hindi maintindihan ang mga kilos ni Jiang Chen. Ang Nine-Yin Profound Heart ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Dahil sa kasakiman, handa pa nga ang ilan sa kanila na agawin ang puso, gayunpaman, wala sa kanila ang nag-akala na ibibigay talaga ito ni Jiang Chen sa immortal burying coffin. Kung sila ang nakakuha ng walang kapantay na kayamanan na iyon, umalis na sila kaagad sa lugar na ito at humanap ng isang lihim na lokasyon upang pinuhin ang puso. Hindi sila mananatili rito kahit isang segundo, lalo na't ibigay ang kayamanan sa iba. Ngunit kaagad, napansin nila ang mga abnormal na pagbabago. Ang loob ng immortal burying coffin ay natakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, ngunit pagkatapos na makapasok ang Nine-Yin Profound Heart sa kabaong, ang layer ng frost ay naglaho, na naging dahilan upang makita ang loob. Isang walang kap-oras na dilag ang tahimik na nakahiga sa kabaong. Ang Nine-Yin Profound Heart ay automatikong pumasok sa katawan ng Empress, kung saan dapat naroon ang puso. Tingnan mo, may babaeng natutulog sa loob ng kabaong. Ang Nine-Yin Profound Heart ay hinigup niya. Siya ang Empress, Empress Nine-Yin. Walang duda tungkol dito. Sa wakas ay naunawaan ko na kung bakit napunta ang kabaong sa Monarch Mountain. Nakahiga na pala si Empress Nine-Yin sa kabaong. Siya ay dumating para sa Nine-Yin Profound Heart. Ang immortal burying coffin ay ang natal weapon ng Great Sovereign Zhang Xian. Bakit nakahiga si Empress Nine-Yin? Sa tingin ko hindi mo narinig ang tungkol dito. May chismis na nagsasabing si Empress Nine-Yin ay anak ng Immortal Execution King. Batay sa katotohanan na ang Immortal Execution King at Great Sovereign Zhang Xian ay nanumpa na mabuhay at mamatay ng magkasama, ang Great Sovereign Zhang Xian ay dapat ituring na ninong ni Empress Nine-Yin. Kaya hindi nakakagulat na si Empress Nine-Yin ay nakahiga sa loob ng Immortal Burying Coffin. Ang kakaiba sa pakiramdam ko ay bakit tinulungan ng kabataang ito si Empress Nine-Yin. Ano ang relasyon niya sa kanya? Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang soberano ay pinalawig hanggang ngayon. Ngayon, ang reincarnation ng Great Sovereign Bat-Ian ay natagpuan ang Sovereign Body at si Empress Nine-Yin ay muling lumitaw. Tila ang dalawang walang katulad na figure na ito ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang muling magkatawang tao. Ito ay masyadong nakakagulat na parabang ang pinakadakilang sikreto ay nabunyag lamang. Para sa sinuman sa kanila sa eksena, ang Great Sovereign Bat-Ian at Empress Nine-Yin ay tiyak na sikat na mga sinaunang figure, kabilang ang Immortal Execution King at Great Sovereign Zhang Xian na parehong walang katulad na mga tao noong sinaunang panahon. Ang mga figure na ito ay umiral lamang sa mga alamat at itinuturing na pinakamataas na pag-iral sa Immortal World. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen matapos makita ang Nine-Yin Profound Heart na pumasok sa katawan ni Yan Chenyu. Sa pakikipaglaban pa rin ng Immortal Burying Coffin sa Monarch Sword, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Yan Chenyu dahil protektado siya sa kabaong. Swoosh! Umikot si Jiang Chen at itinuon ang kanyang matalim na tingin kay Nanbei Chao. Hindi siya maaaring tumayo lang dito at panuurin si Nanbei Chao na nagtagumpay sa pagsasama. Ang ilang mga hakbang ay dapat gawin. Kang. Nagmaterial ang Heavenly Saint Sword sa kanyang kamay at naging 300 meter long sword. Pagkatapos ay hinampas ito ng malakas kay Nanbei Chao. Kahit na hindi papatayin ng pag-ataking ito si Nanbei Chao, tiyak na makaabala ito sa Nanbei Chao. Hong Long. Sa kasamaang palad, nang malapit nang dumampi ang espada ni Jiang Chen sa tuktok ng ulo ni Nanbei Chao, isang gintong patong ng liwanag ang lumabas mula sa ibaba ng trono, na bumabalot kay Nanbei Chao at sa soberanong katawan. Ang espada ni Jiang Chen ay tumama sa Golden Barrier, at isang nakakabinging dagandong ang sumabog mula dito. Deng! 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 Pilit na pinatatag ni Jiang Chen ang sarili matapos ipadala sa layo na 300 metro. Ang malakas na rebounding force ay naging dahilan para mamanhid ang kanyang braso. Umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig.
Tiningnan niya ang gintong suso ng liwanag at nakita niyang buo na ito. Walang markang makikita dito.